Ang saklap pakinggan mga kababayan. Nasasabihan kang may something. Oh, ang ibig sabihin mga kababayan ng may something, yung parang may something sa iyong utak, may something na tililing. Oh, parang synonymous sa baliw mga kababayan. Si Claire Castro nasabihang may something ni Atty. Rowena Guanzon mga kababayan. Si Rowena Guanzon pa na kontrobersyal din ito mga kababayan, di ba? Marami nga nagsasabi, di ba, sa kanyang mga kontrobersyal na pinaggagawa lately mga kababayan. Ang sabi ng ilan na parang din may something siya. O eto ngayon mga kababayan, siya na mismo, si Atty. Rowena Guanzon na mismo ang nagsabi mga kababayan na itong si Yusek Claire Castro ay parang talagang may something mga kababayan. Paano oras niyo po? Pag-iisip ka talaga na parang may something ito. May something sa utak. May something ito si Atty. Claire. O talaga mga kababayan, sa tingin nga natin matino ba ang pag-iisip ng si Claire Castro? Hindi ba siya baliw mga kababayan? Okay, yan ang katanungan lang naman ha. Dahil mayroon siyang sariling realidad mga kababayan. O pati si Rowena Guanzon nakapansin. Kaya nga ang panawagan ng ilan, hindi lang hair follicle drug test mga kababayan ang dapat i-test dyan kay Claire Castro. Kundi pati na ang psychiatric test mga kababayan. Oh, si Undersecretary Claire, spokesperson ng Presidente BBM. Reklamo na sa NBI ng grade 6. Ay, nako, pinablatter niya mga kababayan daw. Ay, nako, panggigipit lang. Pinalakot lang yan, typical na mga kababayan, gawain ng mga bangag. Hindi naman daw siya nagsampa ng kaso mga kababayan Binlatter lang daw niya. Na kaso daw mga kababayan na talagang magkakalatay ang kanyang atay later on sa kanyang buhay Mayroon na siyang ituturo kung sino. Yung PCO, dating PCO secretary ni Bangag na si Atty. Trixie at ang kanyang partner na si Ahmed Paglinawan. Yan na daw ang mga person of interest mga kababayan. Versus kay Atty. Trixie Angeles. Trixie Cruz Angeles. Atty. Ahmed. Sabi daw kasi, atay mo lang ang walang latay. Atay mo lang ang walang latay. Pasalamat ka nga ang atay mo, wala na pang latay. Hirap talaga nito mga Tagalog na ito. Ay, nako. Yung latay sa amin, ano yun? Di ba? Matagal na yung expression mga kababayan. Atay mo lang ang walang latay o bituka mo lang ang walang latay. That is a figure of speech. So nga lang mga kababayan ang mag-iisip ng literal na gagawin yan. Kung ito aabot sa korte mga kababayan, pagtatawalan niyang abogado nga ba yan si Claire Castro? Abogado. Stupidity na mga kababayan. Na umabot na siya sa punto ng stupidity. To cross the bridge. Atay mo lang ang walang latay. Doon. Grave threat daw yun. Ay, Diyos ko. Atay mo lang ang walang latay. Isalin na rin ang bituka. Tsaka, yung abdo at tsaka balon-balunan. Grabe. Blatter agad mga kababayan. Yan, hindi yan nagsasampa ng kaso. Ang ginawa niya mga kababayan, pananakot lang. Alam niya, walang patutunguhan yan Pero, pumunta talaga sa NBI. For the show. Para, itong mga netizens mga kababayan, matakot na, pwede pala kaming mapablatter kapag i-uter natin yan, mga salitang iyan. Hindi. Government official siya mga kababayan. Mayroon ng ruling ang Korte Suprema dyan na hindi sila dapat balat sibuyas. That is a figure of speech, di ba? Stupid Ibig sabihin na matindi ang Yung ibig sabihin yun na parang mananagot ka sa iyong mga ginagawa ngayon in the future. Lahat ng mga consequences haharapin mo legally. Legally. Mayroong presume mga kababayan, presumption na legally. Ayun, balik sa'yo. Babalik sa'yo. Yung matindi yung balik sa'yo. Yun ang pagkaintindi ko. Kasi hindi naman pwedeng yan. Likewise mga kababayan, itong sinabangag. Hindi natin sasabihing atay lang ang walang latay nito Dahil baka ibablatter rin tayo. Pero the thought mga kababayan na pagbaba nila sa pwesto, mananagot sila sa kanilang mga kababalaghang, kabalasugang mga ginagawa. Legally. Legally. Literal.
Oh, hindi Atay literal. lang. Stupid Wala. ka kung literal mo. Atay. Ano pala yung mga idioms mga kababayan, yung mga kasabihan, ang mga idiomatic expression? Head over heels. Literal ba na head na over sa heels? Heads will roll. Di ba? Ginamit din yan ni Claire Castro mga kababayan na heads will roll daw. So grave threat din yon, Claire Castro, yung sinabi mong heads will roll. Bugulong daw ang ulo. Na kayo. Galit Stupid. si Auntie Claire. Galit, yan o. Yan lang ang nagagalit mga kababayan na wala sa lugar. Stupid. Para daw kung ano nangyari. Kung magalit ka, ilugar mo naman ang galit mo na mayroong sense. Sa kanya, alam na daw ng NBI kung may kasalanan. Hanapin nyo na daw si Attorney Trixie. Siya na daw ang suspect. Trixie Angeles. Si Ahmed. President PCO. Charles Fox. O mas mataas ang ranggo ni Trixie mga kababayan kaysa kay Del Castro. Woman versus current presidential spokeswoman. Magandang laban ito I-boxing nyo na lang yan. First time ko nakita si Attorney Claire na ang tawag niya? Ha? Pikon naman lang yan, laging nagagalit mga kababayan, tapos talagang ang muso, ganyan, ang laging sagot sa mga kababayan, sa mga birada laban sa kanila, may issue sa mga bangag, fake news. Anti-Claire. Parang antikristo, no? Pikon! May something! Atay mo lang. Atay mo lang. Latay. Na paano yung mga mo? Kumain ka ba ng yung parang hot cake na mayroon pang mga asukal mga kababayan nasa may asukal pa ang bunganga No? Hindi pwede kasi pag literal yun. Aswang. Parang kung literal yung atay lang walang latay, ang dapat i-blatter niya mga kababayan ay si Percival. Sino ba mukhang tik-tik dito mga kababayan? Mukhang aswang. Si Percival ang i-blatter mo, Claire Castro. Wala lang iba. Tingnan nyo mga kababayan kung mayroong wawakwakin, mawawala ng atay dyan. Una talaga ituturo natin si Percival. Yun, aswang yung Atay, wala kaway. kain sa kanya. Ay, nako. Yan po ang sinasabi natin sa mga Supreme Court ruling. Meron ng ruling, di ba? Na balat sibuyas. Onion skin. Dapat hindi daw onion skin ito mga opisyalis sa gobyerno. Onion skin. Kasi Yan lang ang onion skin mga kababayan na makapal ang mukha. Makapal ang mukha. Balat sibuyas. Akala ba natin itong mga makakapal ang mukha mga kababayan hindi na natatabla ng hiya? Tapos, mga batikos, onion skin sila. Lord. kayo ay nasa public office, huwag kayong balat sibuyas. Balat sibuyas. Pinili mo na trabaho. Spokesperson ba naman ng presidente na Na negative. Tagapagsalita ng Mr. Negative mga kababayan. Natural ang mapapala mo dyan, mga negatibo talaga ng mga komento. Ano na ba yun? Negative 27. 24 na ba? Hindi, 27. Ang survey rating ni BBM? Kung ganun ba naman Pababa yung pa ng gusto, pababa. Talagang kahit paano mahawaan ka talaga niyan. Inaantay talaga natin mga kababayan na matapos itong gobyernong bangag dahil yan si Claire Castro mga kababayan. Hahanapan natin na ng mga kabalastugan ngayong ginagawa tapos ipapakulong natin once makitaan natin mga kababayan ng kabalastugang ginagawa. You represent BBM di ba? Spokesperson. Lahat ng lumalabas sa bunganga ni Auntie Claire, yun ang words yun ni... Pero ginagamit niya, in fairness mga kababayan, ginagamit niya stepping stone. Sa kanyang pagiging vlogger mga kababayan. Balita natin, ang sipag daw mag-vlog mga kababayan sa YouTube. Talo niya ang sahuran mga kababayan sa kanyang pagiging USEC lang, legally lang, yung sahod lang sa pang araw-araw o pang buwan ng sahod. Except na lang mga kababayan mayroon pa yung mga allowances na under the table. Pero yung legal na sahod, talo niya ang pagiging USEC mga kababayan sa kanyang vlog na dahil ang sigasig, ang dami daw video mga kababayan. Ay nako. Tapos marami ding
marami din siyang fans na hindi naman karamihan kagaya ni na Banat Bay, mga kababayan, na ni na Sas. Pero mayroon siyang mga solid support na mga bangag din, mga kababayan, na taga-ano din sa kanya, taga-tango. Ay, mga estupido. Ha? O, kaya pag siya nag-okay sa kayo, Ay, nako. sabihin, utos yun ni BBM. Oh. Hindi siya pwede magsabi Talaga? na, hindi, personal ko lang yun na opinion. Oh, hindi, wala na. Dahil ikaw ang mukha eh. Ikaw ang tagapagsalita. So anything that you uttering, mga kababayan, it will reflect sa iyong amo. Unless i-deny ng iyong amo na, hindi yan ang aming stand. Pero hindi din i-deny eh. So ibig sabihin, go lang ng go dahil yan din ang gusto namin sabihin. Di ba? Na si Bibi Sara ay kamukha ni Chucky. Chucky! Hindi. Tapos siya ang kamukha ni Chucky. Imagine niyo lagi na si BBM yung Si, nagsasalita. si Claire Castro na ngayon ang pangalan nga niya ngayon ay Chucky. Tsaka Dal. Si Auntie Claire ay lumalabas Mm. at nagsasalita. Yan. Mukha ni Chucky. Siya na ngayon ang nagiging Chucky. Tapos pag siya ang inokray, gagalit siya. Oh. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ka, huwag ka na ma-spokesperson. Oh. Muntak ka na lang sa Sa tago-tago. Kunyari, auditor ka. Mag-vlog ka na lang. Tago ka na lang. Huwag ka na pa-TV. Kasi syempre, yun what do you call this, to criticism. Talo na yung style ni Auntie Claire ay talagang Baliw-baliwa, no? Ang bagay style. lang, matatawa ka talaga o Oo. pag-iisip ka talaga na may something ito. May something na May tililig. something ito si Atty. Claire. Oh, si Guanzo, pati si Guanzo, mga kababayan, nakapansin ng something. Siya pa nga ang tinatawag na baliw ng mga bangag, mga kababay, kampo ng mga bangag. Ayun dati yung pinaggagawa-gawa niya, di ba? Yung kalaban pa natin yan, pinagtatanggol pa natin si BBM. Sabi natin parang baliw si Guanzo. Tapos, siya pa nakapansin na may something itong si Claire Castro. Kaya Atty. Claire, taon na. Bagong taon ay tuloy ang tuloy ang kagat. Wala, tuloy-tuloy yan hanggang 2028. Masyading dibdibin yan. Di bali na. Baka Dapat ba yan? tumaas yung blood pressure. Wala kaming pake. Oh. Kaya, Parang sira ulo ito si Claire Castro, mga kababayan parang mayroon siyang pleasure, mga kababayan, na magalit sa kanya ang mga tao, mag-react sa kanyang tao. Parang pleasure sa kanya. Ay, nako. Siguro, daming niyang pera, mga kababayan. The more na ma-hate ang tao sa kanya, mas malaki ang alawas, baka ganyan. mga public officials na nagpa-file ng libel. Dahil dyan po yung Supreme Court decisions, bura po yung 19, kopong-kopong. Ang mga kongresista din ganyan, mga balat sibuyas din. Hindi pa ang batas sa inyo. Dahil bawal po magbalat sibuyas pag kayo ay Balat, kapag kayo ay makapal ang mukha. public officials. Malaki naman sweldo mo, Auntie Claire. Laki din ang sound sa YouTube. Tiisin mo na yan. Hindi Guanzon, hindi niya kailangan tiisin. Nag-i-enjoy ang animal, ang may something. Take it. Take it. Take it! Leave it! If you can dish it out, you can take it. You can take it? Sinubong sa Ayan, NBI ni Palace Press Officer Claire Castro Ayan ang baliw, mga kababayan, Pero git ng Facebook page ng reklamo ni Castro, walang pagbabanta sa kanilang post. Nasa Talaga! Utak lang, mga kababayan, ang paganahin mo. You can tell na wala talagang, that is a figure of speech nga. Yan si Dave Abuel. I am giving the authority. Nako. Eto na ang nguso, mga kababayan. Personal na sumadya sa tanggapan ng National Bureau of Ang Investigation ginagawa nito, nananakot. si Palace Press Officer Claire Castro para Hindi nila tinatakot, mga kababayan, sina Ahmed at saka si Attorney Trixie. Dahil, alam nila ang batas eh. Ito, send message lang ito, mga kababayan, sa kanyang basher na, sige, gawin niya yun sa akin na matutulad kayo kina Trixie, ipa-report ko kayo sa NBI. No, yung pag-report niya sa NBI, mga kababayan, wala po yung kaso dahil binlatter lang niya. Tinanong nga siya, mga kababayan, magsasaba ka ng kaso, pag-iisipan ko po muna. magpasaklolo ang kanyang Saklolo, abala ka lang dyan, buwang ka. Anyay mga banta mula sa Facebook page na luminos Banta! by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Sa isang post noong January 2, nakasaad na nakakatuwa raw si Yusek Castro sa No, nakakatuwa ka pa nga daw. Chucky series nito. Chuck.
Isirit. Nabanggit pa sa post na dapat daw maintindihan ni Castro na ilang parte lang ng kanyang katawan ang walang latay dahil sa pinaggagawa nito. Ayon kay Castro, lumabas ang post Ay! Wala namang atay na sinabi doon, Atty. Gwanson. Anong sabi doon, no? Appendix? Coccyx? Coccyx ba, kababayan? Di ba yan yung yung parang tailbone? Pero ganun parang, internal organs. Pero that is a figure of speech. Ayon kay Castro, lumabas ang post matapos ang kanyang mga Chucky remark noong Disyembre. Tingnan nyo mga kababayan, kung sino ang mukhang Chucky. Di ba siya? Kung saan binanggit niyang parang kahalintulad ng fictional character na Chucky si Vice President Sara Duterte. Hindi niya tinignan sarili niya. At the time, of course, natakot ka. Ano to? Natakot? May mukha bang ganyang natakot? Natakot? Stupid ka kung natakot ka. Hindi ko naman sanay sa Ayun ko. Tingnan niyo mga kababayan, may something talaga, no? Tama nga si attorney, mga kababayan? Gwanzon, na may something ito. Pero kasi sabihin Hindi nila, naman ako appendix natakot mo lang, ako. wala kang latay. Ibang ibig sabihin nun. Ibang ibig sabihin ng latay. Itong pagbabanta. Shut up! May something ka. Huwag ka na makinig sa may something, mga kababayan. So, pag-iisipan ko muna, ba't kailangan ko lang kasing i-report ito? Stupido, Sige, i-report mo lang at sayat ka lang sa Para oras. at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga Diyos tao ka, Lord! Si Trixie na ang nagkasalanan. Hoy, Claire Castro, kung mayroon mang mangyayari sa'yo, dadaan yan sa legal. Pinapalabas ito mga kababayan na, gagawing persilapid o ganyan. Hindi ito katulad ni na Bangag. Yung sa persilapid, nangyari yan sa panahon ni Bangag mga kababayan. Papalabas sila na, baka kung si Sara na daw, matutulad daw kay Digong mga kababayan. Hoy, hello, bakit buhay pa si Trillanes? Another black propaganda na naman ito mga kababayan, itong may something na ito. Baliw daw. Sa ilalim sa authentication ng NBI ang nasabing Facebook post. Pero sa isang bagong post ngayong gabi, iginiit ng naturang Facebook page na alam daw ni Castro na walang pagbabanta sa kanyang post. Ang kanya mga kababayan nananakot lang sa kanyang mga bashers. May mensahe naman si Castro sa kanila. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso Nguso, sa pagbabanta sa buhay. Tapos bakit sinabi mo dati na heads will roll? Sa mga nagpapakalat daw ng fake news, basta ganyan mga kababayan, mayroon siya, heads will roll, pupugutan mo ng ulo? Ano yun? Di ba grave threat din yun? Pagiging bayolente. Bayolente na daw kayo. Di ba yan ang palagi nilang mga kababayan? Dinidikit kay Tatay Digong? Gayahin ang mga idolo nila. See? Stupid nga, may something nga mga kababayan, Nagbabalita mula sa front. Chucky! Usapan po Layas! natin ngayon. Alam niyo po, hindi ko Dito alam na lang kung tayo, ano yung pa dito. Ito mga kababayan, fake news din siya ni parang pinagbantaan din ni Claire Castro na naman. Yung may something mga kababayan. Dahil parang yung ambassador ata, pinagbantaan ni Claire Castro mga kababayan na huwag tulungan daw si Roque. Diyos ko Lord. Kay Auntie Claire. Kasi alam mo naman si Auntie Claire, yan ang number one source ng fake news. So talagang ang aking unang desisyon ignore kung anong sasabihin ni Auntie Claire kasi ba't mo naman papatulan ang talagang tagakalat lang ng fake news. Pero medyo merong siyang sinabi na talaga naman pong mali. Abay yung fake news sa sinabi niya, binalaan niya yung isang ambassador. Mantakin nyo, isang USEC, babalaan ng isang ambassador. Ambassador, yan ang personal na representante ng presidente doon sa kanyang lugar kung saan siya naka-assign. Yan ay presidente mismo. Yan ang nagre-representante sa ating presidente. Kaya nga, kahit saan sila pumunta, meron silang diplomatic immunity, hindi po pwedeng dumanda. Pumatay man sila, hindi sila madidimanda kasi nga, they are, kumbaga, representing the sovereign head of state. Pero, ang kapal nitong si Auntie Claire, binalaan. Huwag daw niyang tuturungan si Harry Roque na isang pugante. Well, unang-una, fake news. Kasi larawan na kinokomentohan niya ay 3 taon na. At sabi ko nga, 15 kilos ago. Alam niyo, sa totoo lang po, yung 2023, makatapos ang eleksyon, yun yung pinakamataba ako. Umabot po ako noon, hindi lang 15 kilos ago yan. That's actually more of 20 kilos. Kasi para mga 105 kilos ako noon, nung matapos ang eleksyon. Talagang lumobo ko. Bakit naman ako hindi lolobo matapos ang eleksyon? Kapag kami umiikot at maghahanda yung local host, yung Bongbong Marcos siguro dahil sumisingot, hindi kumakain, nawawala.
At si BP Sara naman, meron siyang calorie-counted na baon. Kaya doon siya sa sasakyan niya kumakain at yung calorie-counted food ng kanyang kinakain. So ako naman, nahihiya doon sa host. So ang ginagawa ko, akong kumakain para doon sa dalawa. So 3 kinakain ko, kaya lumobo ko to 105 kilos. Yun yung larawan na yun, 2023. Tandang-tanda ko pa yun. Alam niyo ba kung bakit tandang-tanda ko pa yun? Well, hindi ko nasasabihin sa inyo, pero merong importanteng nangyari noong buwan ng Hunyo 2023, kaya ako nakarating ng Europa. Pero in-explain na naman ni Ambassador Luli na yung pagpunta ko noon sa Ambassador, dahil kasama ko yung kaibigan ko na nag-donate ng bus ni Jose Rizal, no? At matagal na niyang na-donate yan, siguro more than 15 years ago na, panahon pa ata ni Ambassador Garcia, kung hindi ako nagkakamali, no? Dito sa Europe, no? At syempre, pinagmalaki lang sa akin ng kaibigan ko yung bus na dinonate nila na hanggang ngayon naroon sa embassy. Alam niyo ba yung kaibigan ko yan dapat magdo-donate din ng life-size Rizal. Kaya lang nang pumutok yung pulboronic video, ayaw na niya mag-donate, no? Kasi nga naman, aantayin na lang daw niya kung sino yung darating na susunod na presidente at inaasahan nga natin si BP Sara sana. At sana mangyari na yan sa lalong mabilis na panahon. In any case, yung i-donate ng friend ko, life-size Rizal, pero pinapahanap niya ang isang park para magkaroon tayo ng parang Rizal Park dito, no? At yan, put on hold kasi nga, bakit nga naman siya magdo-donate sa isang gobyerno na bangag ang presidente, no? Na talagang pinagtatawanan na tayo ng buong mundo dahil sinabi na ng kapatid na bangag, ang mga Pilipino hindi pa rin gumagalaw para sipain. Ano ba yan? Ano pang inaantay nyo? Baka inaantay nyo na pati mga anak natin maging mga bangag-bagag na kasi kapag tayo hindi umalma na sinasabi na nga ng kapatid na nakakatanda na bangag ang presidente at tayo tinanggap natin yan, baka isipin ng mga kabataan, okay lang maging bangag kasi yung presidente, hinahayaan nating mamuno, miski alam nating bangag na siya. But in any case, balikan natin si Auntie Claire. So, fake news. Alam nyo, nanggaling din naman ako sa ganyang katungkulan. Pero anong aking number 1 rule? Alam ito nung aking naging direktor, no? Alam nyo, konti lang kami talaga sa spokes. Bagamat marami kaming tao, siguro mga 5 lang kami talagang core. Ang number 1 rule namin, nothing is announced unless it is in writing. Yan ang number 1. Kaya hindi nyo naman kami mahuhuli na magsasabi ng isang bagay na hindi nakasulat. So, tatanungin ako ng opinion, ang sasabihin ko, ay naku, hanggang hindi ko nakikita in writing yan, hindi ako magkukomento. Bakit? Kasi ikaw ay bibig ng presidente. Hindi po pwede na pumapatol ka sa chismis. Dahil ang lumalabas dyan, chismoso ang presidente. Pero ganyan po ang ginawa ni Auntie Claire. May kumakalat na chismis, at di umano, si Ambassador Luli raw ang tumutulong sa akin, hindi man lang nagpa-fact check. At ayun, nagbigay na agad ng kanyang komento na binabalaan pa yung isang ambassador. Hindi po ganyan ang dapat turing sa isang ambassador, lalo na kung ikaw ay isang USEC lamang. Dahil ang ambassador po talaga, yan ay representante na ng presidente. Kaya nga mayroong immunities na binibigay sa mga ambassadors. No? So unang-una, ang dapat na ginawa ni Auntie Claire bago binuksan ang kanyang maduming bunganga ay nag-fact check. Nang malaman niya na sa taba lang ni Harry Roque doon sa larawan na yon, matagal na yung larawan na yon dahil mula namang 2023, ang laki na nang nawala sa akin. Courtesy of, syempre, yung sakit ng ulo na binigay sa akin ng bagag administrasyon, exercise, diet, depression, and most important of them all, Ozempic. Pero yung Ozempic ko po, prescribed by my doctors. Yung Ozempic ko po, yan po ang dahilan kung bakit na-control finally ang aking diabetes, no? Pero at the same time, talagang nakatulong. Mantakin nyo, halos 20 kilos ang nawala sa akin in the past 2 years mula nung gumamit ako ng Ozempic. At ngayon lang talaga, nagkaroon ng perfect control ng aking sugar nung ako ay linagay sa Ozempic ng aking mga doktor. Mabuti na lang dito ngayon sa Europa, libre Ozempic dahil prescribed siya by a doctor. Hindi po yan malilibre kung yan ay para lang sa pagiging validoso. So unang-una, siya ay nag-react sa isang fake news. Kasi fake news yan, hindi dahil fake ang larawan, hindi, fake daw yung larawan, fake yung larawan na ginagamit na ebidensya na tinutulungan daw ako ni Ambassador Luli. So, malinaw po yan. At dapat bago nagsalita, dapat ang sagot niya sa media, let us verify muna the picture bago tayo magbigay ng komento. Dahil after all, lahat na nanggagaling sa bibig ni Auntie Claire
ay salitain na rin ng presidente. Siguro talagang hindi na niya binibigyan ng importansya kung ano ang sasabihin ng presidente kasi bangag anyway. So baka mas mabuti pa na siya nga magsalita, wag na magsalita yung presidente. Dahil at least sa tingin ko siguro naman hindi siya bangag, pero ewan ko ba, dahil sa kanyang pagkakakalat ng fake news, hindi tayo makakasigurado dyan. Anyway, pero bukod pa doon, meron siyang nasabi na mali, binalaan niya ang ambassador at wag daw tulungan si Harry Roque. Kailan pa hindi naging obligasyon ng isang ambassador ang tulungan ang isang mamamayan ng kanyang republika? Sa mula't-mula, kaya nga tayo nagkaroon ng diplomatic relations, kaya tayo nagkakaroon ng mga ambassador sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parte ng daigdig. Dahil ang pangunahing trabaho ng mga ambassadors ay pangalagaan ang mga mamamayan na nakatira doon sa lugar kung saan sila nakasay. Bakit mo sasabihin na hindi dapat tulungan si Harry Roque? Palibasa, siya daw ay di umano pugante. Bakit? Naniniwala ba sa inyong Netherlands na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong Austria na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong European Union na ako'y pugante? Alam nyo ba, ang winawagay-way ko lang yung resolution ng piskal na nandun lang yung pangalan ko, nandun yung aking paratang at conclusion na ako ay merong pagkakasala. Wala man lang kahit anong ebidensya, walang kahit anong diskusyon kung bakit ako'y merong pagkakasala di umano. Napakadali ng kaso ko. It is a case of unjust prosecution. Kahit saan ako makarating, ang aking evidence, hindi na ako lalabas doon sa resolution ng piskal. Saka nakakita na, itong paratang kay Harry Roque, ito, si Harry Roque may pagkakasala. Walang why, when, where, and what ang naging basehan ng pagkakasala. At ang konteksto pa nga niyan ay yung sunod-sunod na talagang iniipit ako dahil ako'y tagapagsalita ni Tatay Digong at hanggang ngayon, takadepensa kay Tatay Digong at sa pamilyang Duterte. Malinaw naman yan. Nakita niyo naman yung asta ng mga Quad Committee. Quad Committee na yan. O diba? Ngayon, naalaman ng at least ang mga miyembro ng Quad Committee na pagdating ng final judgment ng Panginoon, yung taong bayan naghuhusga rin. Galit na galit sila doon sa mga nagsasabi na hindi magagandang bagay doon sa pumanaw na miyembro ng Quad Committee. Masisisi nyo ba? Talaga naman kagalit-galit yung mga ginagawa ng mga miyembro ng Quad Committee na ginagamit nila ang Kongreso, ang representante ng mga taong bayan bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyon. Di ba naman? Kasuklam-suklam yan. Kaya nga kayong ibang mga members pa ng Quad Committee, antayin yung panahon ninyo. Ganyan din ang galit na ipapakita sa inyo ng taong bayan. Dahil mali ang ginawa ninyo. Sinalawla nyo ang inyong opisina bilang representante ng taong bayan nung kayo'y nagpagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyong bangag ni Marcos. Pantakin nyo, magbibigay babala sa isang ambasador na magtulungan ng isang Pilipino? Saan ka nakakita? Nasaan nakasulat ng isang tao na hindi pa napapatunay na nagkakasala ay hindi dapat bigyan ng tulong ng isang ambassador kung siya ay nangangailangan? Abe, tanggalin na natin lahat ng mga ambassadors natin sa iba't ibang parte ng daigdig kung talagang hindi nila mabibigyang tulong ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Saan ka nakakita? Saan ka nag-aral ng international law na po pwedeng ipagkaita ng tulong ng isang ambasador ay isang Pilipino kung nangangailangan yung Pilipinong yan? Ang basehan para magbigay ng tulong ang isang ambasador, ang embahada, ang konsulado ng Pilipinas, kung ang isang tao ay Pilipino. Kapag siya Pilipino at merong pangangailangan, dapat bigyan ng tulong, hindi dapat pagkaitan. Kaya po ako nagalit. Siyempre nakakagalit kasi sinusweldohan siya ng taong bayan. Hindi niya ginagawa yung tama yung kanyang trabaho. Dakdak ng dakdak, hindi nagbe-verify ng fake news. Ayan, edi na fake news siya. 3 taon na yung larawan na yun at minsan hindi pa kami nakikita ni Ambassador Luli. O di ba? Pero siyempre, gumawa muna siya ng kontrobersiya. O, pinalalabas pa niya na ako ang kontrabida. Hello, sino bang kontrabida? Yung nagpapakalat ng fake news? O yung talagang sinasabi mo na Pilipino na hindi dapat bigyan ng tulong kung nangangailangan? Ako naman, Hari Nawa, kung ako'y mangangailangan, tandaan ninyo, siguro huling-huling hihingan ko ng tulong ay ang gobyerno ng Pilipinas dahil alam kong mas marami pang Pilipino na nangangailangan ng tulong galing sa ating mga embahada at konsulado. Pero para sabihin ng tagapagsalita ng presidente na ang kalaban ng administrasyon hindi dapat bigyan ng tulong ay mali dahil labas sa politika ang pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na kung sila'y nasa ibang bayan. Yan ang dahilan kung bakit sa mulat-mula pa, hindi lang Pilipinas, kundi lahat ng bansa sa daigdig
ay nagbukas ng mga embahada dahil kinakailangan, pag nangangailangan ng kanilang mga kababayan, nagbibigay ng tulong. Saan nakasulat, Auntie Claire, ng kalaban ng Marcos administration pag may pangangailangan, hindi dapat bigyan ng tulong? On the contrary, yan ay basehan para ikaw ay managot dahil yan ay dereliction of duty. Yan ay paghihimok na wag gawin ang katungkulan ng ating mga ambassadors at mga diplomatic agents dahil ang talagang pangunahing obligasyon nila magbigay tulong sa kanilang kapwa Pilipino. Naku, ewan ko ba kung sino nagturo sa'yo na international law, pero kung sino man nagturo sa'yo na international law, dapat gawin ang grade mo. Hindi mo alam yan, yan ang pangunahing responsibilidad ng ating mga sugo sa iba't ibang daigdig, bansa ng daigdig, at sasabihin mo, palibasa kalaban ng Marcos administration, hindi dapat bigyan ng tulong. Paano ngayon? Pahiya ka, dakdakan ng dakdak, hindi mo muna sinecheck ang iyong mga fact. Mahiya ka naman sa dami ng fake news na ginawa mo, dapat matagal ka na nagbitiw dahil hindi ka karapat-dapat kahit bangag pang boss mo. Dahil ikaw ay tagapagsalita ng isang institusyon, ang opisina ng presidente, dapat magkaroon ka ng responsibilidad na bago mo buksan yung dumi mong bibig, tama ang mga pinagsasabi mo. Buisit ako, hindi lang dahil ikaw ay nag-fake news na tinutulungan daw ako ni Luli, mas buisit ako dahil sinabi mo, wag akong bigyan ng tulong kung ako yung mangangailangan. Sino ka? Saan ka kumuha ng otoridad para sabihan yan sa isang taong gobyerno na wag magbigay ng tulong sa kapwa Pilipino kung nangangailangan? Kung ikaw ay may mapakita na legal na basihan, ngayon din magbibitiw ako bilang isang abogado. Pero kampante ko, wala kang makukuha kahit anong legal na basihan para pagkaita ng Pilipino na nangangailangan ng tulong sa ating embahada. Ang masasabi ko lang, nakakalungkot. Kasi alam ko naman ang larangan ng politika. Naging politiko ko, so tangkap po itong mga pangyayari ko sa aking buhay. Lahat ito dahil sa politika. Pero para babuyin ng gaya ni Auntie Claire ang isang institusyon at para babuyin ng bangag ang isang institusyon dahil sa kanyang pagiging bangag, yan po talaga ay nakakalungkot. Pero isa lang aking masasabi, Auntie Claire, you deserve the kind of president that you have. Pareho kayong may sariling daigdig dahil hindi ko alam kung saan mo pinapukuhang sinasabi mo na po pwedeng ipagkait ang tulong ng isang ambassador sa isang Pilipino sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Yun lang po. Mahiya ka. You are, I think, doing a great disservice to the legal profession sa mga pinagsasabi mo. Not only are you spreading lies, you are also spreading legal falsity. Nakakita na dahil sa politika, dahilan na pala yung politika para ipagkait ang tulong sa Pilipino, sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Kalokohan po yan. Pasensya na po, umiinit ang ulo ko kasi ang taas-taas ang sweldo niyan. Ang laki-laki pa ng budget ng PCO. Saan ka nakakita? 3 bilyon ata ang budget nila. Aba, pati mga troll farm bilang bayaran galing sa pera natin. Tapos hindi man lang sila makapag-fact check bago nila buksan ang kanilang mga bunganga. Hindi ba that's the very least that they can do? Dahil isang damukal, bilyon-bilyones ang ginagastos nila dyan. At least siguraduhin na tama ang pinagsasabi at hindi siya nagsasabi ng mensahe na dahilan para ipagkait ang tulong sa kahit kaninong Pilipino habang sila ay nasa ibang bansa. Sana po kayo'y agree at pasensya na po kung ako'y uminit na naman ako. Ang problema natin mga Pilipino, winawalang yan na tayo, hindi pa tayo nagagalit. So panahon na po, magalit tayo. Iba naman yung sinasabi kong magalit tayo, tanggalin na, hindi karapat-dapat, doon sa gumamit ang dahas. Never ko pong sasabihin na gumamit kayo ng dahas. Never ko pong sasabihin na pumatay kayo ng kapwa Pilipino gaya ang ginagawa ng CPP-NPA at ng mga kamatayan black. Pero, kinakailangan, magalit naman kayo dahil itong mensahe ni Auntie Claire ay mensahe ng presidente mismo. Pagkaaway ng administrasyon, huwag tulungan miski nangangailangan ng tulong. Tanggap niyo ba yan? Sa ngayon kasi, 94% naniniwala na lantaran ng korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Negative 37 ang kanyang acceptance level sa survey. Ibig sabihin yan, wala na nagtitiwala kay Marcos Jr. Siguro 1% na lang. At kung susundin mo si Auntie Claire, lahat ng mga nangangailangan sa abroad, huwag dapat tulungan dahil halos lahat hindi na sinusuportahan ang presidenteng bangag. Sino pa tutulungan niyo? 1% lang kayo nagpapasasa. Anyway, mga kaibigan, ang aking pakiusap, huwag tayo gagamit ang dahas, daanin natin sa mapayapang mga pamamaraan, pero tama na sobra na. Kapag hinayaan niyo pang magpatuloy itong administrasyon neto, wala na pong matitira sa ating mahal na Republika ng Pilipinas. Hanggang doon na lang po muna tayo sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik.